Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat. Mag-share na naman po ako ng aking devotion ngayong umagang ito mga kapatid. Pero unahin natin yung manalangin para samahan tayo ng Diyos. Turuan, gabayan sa ating pag-aaral at pakikinig ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Yes, O God. Hallelujah. Aming amang makapangyarihan sa lahat, aming amang banal, hindi po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo ngayong umagang ito. Ama, maraming salamat dahil binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, protection ng Lord para maging maayos po yung aming pag-aaral ng iyong salita ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, Lord. Turuan, gabayan din, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat, aming Ama. Salamat. I claim and we claim na tagumpay ang gawain ito dahil ito ang itong utos mo, tinuturo at pinapaalala sa lahat ng tao ang magbasa, mag-aral ng iyong salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisang mag-share ng aking devotion ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, dito po ako mag-share ngayon sa Mateo chapter 24. Ulitin ko lang, Mateo chapter 24 verse 23 hanggang 25 po yung aking i-share ngayong umagang ito. So, I pray na mag-focus po tayo, makinig ng maayos, ihanda natin yung ating mga notebook, ballpen, lalong-lalo na po yung ating Bible. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sabi po dito sa verse 23, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-mangha o magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw. Kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. At sabi sa verse 25, tandaan nyo, ipinagpauna ko ng sabihin ito sa inyo. Salamat sa salita ng ating Diyos. Ito yung babala, no? O paalala ng ating Panginoong Hesus sa mga lalabas at lumalabas na nga mga huwad. Sabi dito, huwad na Kristo at huwad na propeta. Ito yung mga sinasabing hulaan, mga propeta. Ano po? Na para iligaw ang mga tao. Sabi rin dito, kahit ang mga hinirang ng Diyos, kung maaari ay ililigaw nila ito sa mga napag-aralan, sa mga nabasa, ililigaw nila hanggat maaari, kung maaari ang sabi sa Biblia. Kaya pinag-iingat tayo ng ating Panginoong Hesus sa mga lumalabas niya at meron na yan. Mga kapatid, alam natin yan. Noon,
Ngayon, may mga lumalabas na po yan. Marami tayong naririnig, nababasa, napapanood, at maaring iba sa atin ay nakakita na iba yung kanilang sinasabi about Bible. Ano po mga kapatid? Nililigaw. Ako personally, marami rin talaga ako naririnig yan. Ano po, na nagsishare ng Word of God. Pero hindi ito isinasabuhay. At masasabi ko, sorry sa salita mga kapatid, pero kalaswaan ang mga ginagawa. Kaya ulitin ko, ang babalang ito ay para sa ating lahat. Sa ating mga mananampalataya. Babala rin ito sa mga baguhang mananampalataya at babala rin ito sa mga hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ulitin ko, babala ito para sa ating mga mananampalataya, hindi pa mananampalataya, at hindi pa lubusan nakakakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Babala ito. Sinabi nga niya, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus. So, babala na to noon pa. Year 2000 ago pa, babala na ito ng Panginoong Hesus. At hanggang ngayon, ito ay sinasabi pa rin sa atin na mag-ingat, 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 huwag basta maniniwala. Dahil ang pagbalik ng Panginoong Hesus ay walang nakakaalam, kundi ang Ama na nasa langit. Alam natin yan, nababasa na natin yan, napapakinggan na natin yan. So, paulit-ulit itong babalang ito para sa atin. Dahil ayaw ng Panginoong Hesus na mapahamak tayo, na maligaw tayo, na yung pananampalataya natin ay mawala na lang ng ganun-ganun. Dahil sa panliling lang ng mga bulaang propeta. Ano po? So, napakahalaga talaga ng pagbabasa ng Bible, pakikinig ng salita ng Diyos, at yung pagsisimba every Sunday. Mahalaga po ito para sa atin. At sa tuwing makikinig tayo ng salita ng Diyos, magsulat po tayo. Basahin din natin. Saan ba daw yan? Mateo chapter 24. Hanapin nyo sa inyong Biblia. Anong verse daw yan? Hanapin nyo rin. Para habang binabasa, habang itinuturo, nakikita nyo rin yung binabasa. Hindi yung hindi nyo nakikita. Ngayon pala ang sabi. Tapos sasabihin natin sa iba, mali. Meron ba niyan sa Bible? Nasa Bible ba yan? Di ba po? So, napakahalagang magbasa. Napakahalagang makinig ng salita ng Diyos everyday, mga kapatid. Kaya, kung hindi pa natin nagagawa, kung hindi nyo pa ito nagagawa na mag-devotion everyday, mag-umpisa na po tayo. Practicing na natin magbasa ng Bible araw-araw. At sa tuwing magpapahinga o wala namang ginagawa, balikan natin yung ating binasa o yung ating devotion. Kagaya halimbawa ng Mateo chapter 24, lahat ng verse, yun ang devotion nyo. Basahin nyo ng umaga, pagkatapos mamaya na naman. Tapos kung ano yung revelation sa inyo, kung anong verses ito, o kahit isang verse lang, mga kapatid, sulat nyo sa notebook. Tapos ano bang sabi sa inyo? Parang kagaya ng ating ginagawa ngayon. Dito, yung verse 23 hanggang 25, paalala ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat, sa ating mga tao, na kung may magsasabi sa inyo na narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. So, babala, paalala ito ng Panginoong Hesus na huwag tayong basta maniniwala, na maging matalino tayo, na humingi tayo ng karunungan para talaga malaman natin na ito ay mali, yung kanilang sinasabi na ako ang Kristo. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, wag. Sabi niya, huwag kayong maniniwala sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw
kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. So kahit hinirang, kung maaari talagang ililigaw nila yun. Gagawa't gagawa ng paraan ang kalaban para maligaw sila, para sumama, para iba rin yung kanilang ihayag na salita ng ating Diyos. So dito mariin na pinapaalalahanan talaga tayo na dapat na ang lahat ng nababasa natin from the Bible, nakikinig natin from, napapakinggan from the Bible, pakinggang mabuti, basahin, balikan, at isabuhay natin. Panghawakan natin ito para maging matibay yung ating pananampalataya. Yan po yung tinuturo sa atin ngayong umagang ito. At sa tuwing magdi-devotion tayo, araw-araw, maya't maya tayong pinapaalalahanan, tinuturuan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, lagi tayong hihingi ng gabay sa banal na Espiritu. Kasi ang kasama natin ay ang banal na Espiritu. Sa Kanya tayo hihingi ng guidance, ng protection, na pangunahan yung ating buhay, lalo-lalo na yung ating spiritual life. Sa banal na Espiritu tayo hihingi ng tulong. Turuan tayo, gabayan tayo, ipaalala yung mga salita ng Diyos na ating nababasa, napapakinggan. Kailangan po natin ito. Marami na tayong napapakinggan. Marami na tayong, sabihin na natin, paulit-ulit na yung babala patungkol sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Dapat wag natin itong baliwalain. Sa isip, sa puso natin na totoong babalik ang Panginoong Hesus para kunin yung sa Kanya. Isa lang ang tinuturo sa atin, mga kapatid. Sumampalataya tayo na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Dahil kung hindi tayo sasampalataya na siya ay anak ng Diyos, na siya ay hari, Panginoon at tagapagligtas ng mga tao, kung hindi tayo totoong sasampalataya sa Kanya, hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Walang pananakot ito dahil ito ay nasa Biblia. Nasa salita ng Diyos ito. Kailangan natin sumampalataya para maligtas yung ating mga kasalanan. Isipin natin yung ginawa ng Panginoong Hesus nang ipako siya sa krus. Para sa iyo yun, para sa akin, at para sa ating lahat. Para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Para mawala na yung mga sumpa sa atin. Ginawa yan ng Panginoong Hesus. Even yung mga sakit at karamdaman. Kung sasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, at tayo pinagaling na, niredeem na, pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kung yan ay tatanggapin mo at pananampalatayaan mo, maliligtas ka. Mga kapatid, maliligtas ako sa ating mga kasalanan. At sigurado, isa tayo, isa ka, isa ako, isa tayo sa babalikan ng Panginoong Hesus kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos, kung tunay tayong sumasampalataya sa Kanya at hindi na babalik sa mga kasalanan noon, sigurado po ang kaligtasan natin lahat. Kaya sa bawat maririnig natin, pag mapapag-aralan natin Word of God, isabuhay ito at i-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Kung gusto nating maligtas, asamin din natin na maligtas ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa, para sama-sama tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sama-sama tayo kukunin niya at dadalhin niya sa Kanyang kaharian. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Ulitin ko lang na ang ating devotion ngayon
ay yung pinag-iingat tayo ng Panginoong Hesus na huwag tayong maniniwala na nandyan na, dumating na ang Panginoong Hesus, tara, sama kayo, punta kayo, nandito. Hindi po tayo maniniwala. Hindi po tayo maniniwala. Dahil darating ang Panginoong Hesus na galing sa langit at makikita, sinabi sa Biblia, makikita lahat ito ng tao. Hindi lang isa, uy, ako nakita ko, nandito na, sama kayo, walang ganun. Makikita yan at malalaman ng lahat ng tao na dumating na ang Panginoong Hesus. Kaya nga mayroong paghahandang ginagawa. Inuutusan tayo na magbasa ng Bible, manalangin na manalangin, i-share ang Word of God bilang paghahanda. At habang naghahanda tayo, mga kapatid, sa pagbalik ng Panginoong Hesus, hindi lang dapat yung sarili, dapat yung pag-iisip, yung puso, lahat nakahanda. Handang-handa ka at ihanda rin natin yung ating pamilya, yung ating mga mahal sa buhay. Dahil totoong darating ang Panginoong Hesus para kunin yung para sa Kanya. Kaya kung gusto natin ito na mangyari sa ating buhay, na maging handa, na kunin ng Panginoong Hesus, sundin natin ang salita ng Diyos. Sundin natin ang mga nababasa. Sundin natin ang mga pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos na galing sa Biblia. Ulitin ko lang, kung pangaral ng isang tao ay hindi naman galing sa Biblia, huwag tayong maniniwala. Maaring nililigaw tayo nito. Pero from the Bible naman, yung inyong narinig, dahil nung sinabi niya yung verse yung patungkol doon, nabasa nyo, nakita nyo mismo, pakinggan po natin ito. Yan po ang inuutos sa atin para hindi tayo mawala, hindi tayo maligaw. Dahil sabi nga dito sa verse 25, tandaan nyo o tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. So nandito na, sinabi na mag-iingat tayo, huwag tayong maniniwala. Dahil maraming lalabas na bulaang propeta, bulaang Kristo. Yan po ang mga lumalabas na ngayon. At meron na nga, maaring nandyan lang, nasa paligid lang. Kaya lagi tayong mananalangin without ceasing ang panalangin para yung proteksyon ng ating Diyos ay nasa sa atin, para yung guidance, para yung pagsama ng banal na Espiritu sa atin ay laging nandiyan. Amen po. At ulitin ko, yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Dito nga po sa Mateo chapter 24, verse 23 hanggang 25. Balikan nyo po ito mamaya pagtapos natin. Sigurado may sasabihin pa sa inyo. At basahin nyo rin po ng buo ito. Muli tayong mananalangin, mga kapatid. Pagpapasalamat natin ang paalala ng ating Panginoong Hesus sa atin. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Ama namin na nasa langit, muli maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan, napag-aralan at nabasa ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong sinabi, sa iyong paalala na huwag kami bastang maniniwala dahil maraming lalabas na hindi totoo, na puro kasinungalingan o ganun. Kaya I pray, Lord, na samahan mo ang bawat isa, turuan, gabayan at proteksyonan mo po. Proteksyonan yung aming puso at isipan at buong pagkatao. Proteksyonan at dagdagan yung aming pananampalataya sa iyo, aming Diyos, upang hindi kami mahila, upang hindi kami maligaw, mahatak ng kalaban, Lord God. Upang ang lahat ng tao ay maligtas, Lord God. Teach us, guide us, protect us. Bigyan mo po kami ng karunungan, Lord, para malaman namin ang tama at mali, Lord God. Lakas ng loob at kasipagan para magpatuloy na mag-aral, magbasa,
at mag-share ng iyong salita. Yan po nawa ang gawin mo sa amin, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa mga taong patuloy mong ginagamit, O God, para ihayag ang katotohanan. Ihayag ang katotohanan nagmumula sa iyong salita, Lord. Salamat. I pray laging bukas ang aming puso at isipan sa pakikinig, pag-aaral at pagbabasa ng iyong salita, O Diyos, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, dagdagan mo po yung aming pananampalataya. Salamat po. Salamat sa guidance, sa protection, hindi lang sa akin, kundi sa aming pamilya, sa mga taong totoong nag-aaral, nakikinig, at sumusunod po sa iyong salita. Pagpalain mong lahat ng tao, Lord God, na patuloy na nakikinig at sumusunod sa iyo at nagtitiwala, umaasa sa iyo, Lord God. Ingatan mo sila, proteksyonan mo po sila, gabayan mo po sila, Lord God. At maging maayos ang kanilang buhay, pamilya, O God, in Jesus' name. Lord, maging maayos din nawa palagi ang bansang Pilipinas, O ang bansang Israel, Lord God. I pray buong mundo, Lord, maging maayos at sumampalataya sa iyo, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sumampalataya sa Panginoong Hesus na siya ang aming tagapagligtas upang ang lahat ng tao ay maligtas at walang maiwan sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Yan po nawa, Lord God, ang gawin mo sa amin, Lord God, na lahat ng tao ay magbalik loob sa iyo. Ngayon na, Lord God, pumilis nawa ikaw, O God. Pumilis ka po. Pumilis ka po sa aming mga buhay, sa lahat ng buhay ng tao, Lord God, upang lahat ay makakilala sa iyo na lubusan, upang ang lahat ng tao ay sumampalataya sa iyo, sumamba sa iyo, Lord God, upang walang maligaw na tao, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pangalan ng Panginoong Hesus, nagiging maayos ang aming pananampalataya. Magiging malalim ang aming pagkilala sa iyo at pananampalataya, O God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. I pray maging masipag kami araw-araw na makinig, mag-aral at magbasa ng iyong salita, Lord. Dahil kailangan po namin ito. Dahil naniniwala po ako, babalik na ang Panginoong Hesus. Kaya I pray, Lord God, ihanda mo ang aming puso at isipan at buong pagkatao, Lord God, para maging handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And I apply the blood of Jesus sa lahat ng nakinig ng iyong salita ngayong umagang ito, na sila iyong iingatan, 10 ng kanilang pamilya, O God. Iingatan, gagabayan po, proteksyonan. In Jesus' name. In Jesus' name. And I pray, Lord, na lahat din po ng kanilang pangangailangan, ng aming pangangailangan, ay iyong ipagkaloob, Lord God, upang maging maayos, masaya, payapa at tagumpay ang kanilang buhay, ang aming mga buhay, O God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen po. Amen. Claim niyo po yung pagpapala na galing sa Diyos. Claim niyo po yung protection sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa ating Diyos. Alam ko narinig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya ito inyong ipagpasalamat. Salamat sa ating Diyos. Salamat, nagtagumpay ang ating gawain. Salamat, lagi kayong nandyan para makinig ng salita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.